matapang dyan na maghayag ng salita ng Panginoon. Testimony. Mamaya ka na. Nantay natin si Pastor Edgar para sa kanyang Dito lang ako sa gitna. Ay, ano sa ng balita na pinagkaloob ng Diyos. Sa ito kaya? Siya maghayag. Pastor Edgar Serrano. Hallelujah! Serrano. Ayan! Dito na yung ating puting pastor, Pastor Edgar. Buwan. Amen. Huwag na mag-break. Hirap na yung mag-break. Break. Dito po? Ano pa ba? Tian, pwede magpatong ako dito. Thank you. Isang mapagpalang bago po sa inyo lahat. Amen. Glory to God. Alam niyo po na napakapalag natin sa araw na ito. Kasi itong araw na ito ay hindi basta-bastang umaga na makakinig kayo. Ngayon ay katatagpuin niyo ang Panginoon. Niniwala po ba kayo? Amen. God is here. Amen. Nasa paligid natin, ang mga hindi natin nakikita, kaya yung mga angels. Alam niyo po ba yun? Kahapon po, nagkaroon ako ng vision kahapon. Kasi nag-mensahe ako sa Good Shepherd ng madaling araw. Tapos after one day, nagigising ko lang, gigising ako ng 3 o'clock o 4 o'clock. Tapos umalis nga yung kasama ko, pupunta siya sa Riyadh, nagbiyahe. Tapos nagulat lang ako, bakit napunta ako doon sa church namin. Although kabilang kwarto lang, alam ko nandun ako sa kwarto ko. Tapos, nandun ako sa pulpito. Tapos habang nasa pulpito ako, may pinapasabi ang Panginoon. Nahit niya ako ng ano niya. May nakaupo doon. Power niya. Talagang Bukong to. na-explain talaga ako ng pao gano'n. Tapos, marami siyang sinasabi. Kaya lang, merong distraction yung tugtog. So, maingay talagang ano. Tapos, ang nagrema sa akin, tatlong salita niya. Ang una, clean. Pangalawa, yung silence. Tapos yung lenient. Yung ano, sabi niya. Ano ba ibig mo sabihin? Kailangan ba maglinis namin sa church? Sabi ko, ano ba ang gusto mong ipaiwati? Ngayon habang nag-ano tayo, preparation worship tayo, ni-remind sa akin ito, na kailangan natin pala linisin ang ating mga puso. Kailangan natin din, silent, na wag lang tayo mag-pray ng pray. Kailangan natin, pakinggan natin siya. Hindi pala tayo nakikinig sa Kanya. Minsan, tuloy-tuloy yung ating panalangin sa Kanya, pero meron na siya sinasabi sa bawat isa sa atin. Kailangan natin
maging silent tayo. Maging ano tayo sa kanyang ano. Lenient, medyo parang ano ko dito kasi dapat maluwag. Parang inaano natin, parang maluwag kayo mag-pray. Parang yung praise and worship natin, kasi dapat nakataas sa daw ang mga kamay natin. Tapos pag pumakpak tayo na sa taas, Amen. we are worshiping the true God, the sovereign God. Siya yung Diyos na lumikha. Diyos na lumikha ng bawat lahat ng buo. Dapat ang pag-praise natin sa Kanya, nakataas tayo. Bakit? Nahihiya ka ba sa Kanya? Alam mo, napakapalad natin na mas talo pa natin pala ang presidente kahit saan. Kasi nagsisilbi tayo direkta sa ating Panginoong Hesus na nasa langit. Ang mga presidente nagsisilbi lang sa mga tao. Napakapalad pala natin. Kaya dapat yung araw na to, ito yung paparamdam sa inyo na itong araw na to, ito yung revelation niya na yung mga nandito ngayon ay mag-triple, mag-lima pa ng ano, yung bawat isa sa atin. Yun yung magiging ano, gawin lang natin, linisin lang natin ang ating mga puso, makinig sa Kanya, at manalangin tayo na nakataas ang ating mga ano. Ibig sabihin na ito, total surrender sa Kanya. Kasi yung sinasambahan natin ay hindi basta-basta Diyos. Hindi lang gawa ng tao. Amen po ba? Amen. Inaasahan ko po na kung hindi man naiihiw, sana makinig po tayo. Napakaganda po ng mensahe na to, na mensahe para sa inyo at mensahe para sa akin. Doon ko lang na-realize, ay pati pala ako. Kaya minsan, sabi ko, Lord, ako yata yung tinatabyas mo sa mensahe na to. Sa buong January po, ang mensahe po ay getting over. Yan. Yung week 1, ang nagmensahe po yung pinakagwapo nating pastor na pinakabata. Nung week 1, ay, hindi pala yung sa harapan natin. Choices, will, and discipline. Diba? Yung pastor natin, Pastor Mark. Week 2, getting over stormy seas. Wala kasi anniversary si Pastor Osmo na nagmensahe. Itong week 3 ngayon, conquering spiritual strongholds. Napakaganda po itong ano na to. Sige po, kuya. Sige, isa pa. Inaanyahan ko po kayong tumayo at basahin natin ang banal na scripture. Habang pinabasa po natin ito, inamnamin natin yung mga salita niya. Ito po ay matatagpuan sa 2 Corinthians chapter 10, verse 3 hanggang 5. Sige po. For not good flesh, not war according to the flesh. For no weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments, and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Siyo po pa tayo, panalangin. Father God in heaven, Lord, we praise you. We glorify your name, Father God. Lord God, nabasa namin ang iyong salita, Panginoon. Kulang na lang po ang pagpapaliwanag, Lord God. Lord God, you are my helper, you are my advocate, you are my counselor, Panginoon, Lord God. Lord God, tulungan mo po ako na ipaliwanag ito, Lord God. Anoint my lips, Panginoon. Ikaw lamang ang marinig at makita, Panginoon, Lord God. At sa mga nandito po ngayon, Lord God, katagpuin mo sila, Lord God. Open their spiritual heart, Panginoon, spiritual ear, Lord God, to listen sa iyo, Panginoon. Kung ano man yung pagpapalo at pagpapala, Panginoon, ay pagkaloob mo sa bawat isa, Panginoon, Lord God. Ganun na rin po sa akin, Panginoon, Lord God. Lord, maraming salamat sa kabutihan, Lord God. We love you so much. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Sige po, mag-sige po tayo. Katulad po ng request namin sa atin, naway, kung pwede, iwasan natin yung lumabas kung hindi lang kinakailangan. Amen po? Amen. Although, maikli lang naman po yung mensahe sa araw na to, pero naway magkaroon tayo ng listening heart sa bawat isa. Ito yung listening heart na ibig sabihin na i-share natin to yung
nalaman natin sa araw na to na yung mensahe ng Panginoon sa iba. Hindi po yung para yung mensahe na to, ikim-kim lang natin para sa atin. Hindi po. Sabi po, sa talatang nabanggit bilang mga mananampalataya ni Kristo, tayo po ay meron pong spiritual battle. Amen? As a believer that we are born again, ang banal na espiritu ay nananahanap po sa atin. Tayo ay inalis sa kaharian ng kadiliman at nilagay sa kaharian ng liwanag. Ngunit tayo ay nabubuhay ngayon sa salungan sa atin. We have an enemy. And so this verse talks about the fact that yes, we are in the battle. Kailangan natin mapagtagumpayan ang laban na ito. Naalala niyo po ba yung sa amin ni Manny Pacquiao? Ang laban na to ay para Para sa iyo. Binigyan tayo ng sandata para labanan, ngunit hindi ito ang sandata ng mundo. Mundong ito. In other words, we don't use bomb or tanks or rifles because we are not fighting persons with bodies. Yeah, yung narinig persons ulit. Yeah. Kasi spiritual battle po yun. Sige, yeah? Ang objective po natin sa araw na to understand that we are daily dealing with spiritual strongholds in our lives. Naririnig niyo po ba ako sa likod? Amen. Dapat po maunawaan ng mga na ang araw-araw tayo nakikitungo sa spiritual strongholds sa ating buhay. To identify strongholds, we need to conquer within us and other people's lives. Dapat daw ang ating matukoy ang mga stronghold na kailangan nating sakupin sa ating sarili at sa buhay ng ibang tao. Next, kuya. Ano nga pa po yung stronghold? Ano po yung meaning nito? Sinabis ko po sa kay paring Webster. Sabi ganoon, a place that has been fortified so as to protect it against attack. A place of security or survival. Sa Bible verse, strongholds in the battle were also defined as castles or fortresses used as safe place during war. Isang bagay na pinatibay upang maprotektahan ito sa laban ng pag-atake ng mga kaaway. Tinutukoy din bilang mga kastilyo o tanggulan na ginagamit bilang ligtas na lugar sa panahon ng digmaan. Sige po yan. Yan yung, nakita nyo yung building na yun, yung matataas. Yan po yung stronghold, yung po yung tinataguan during the time na yan, di ba? Sabi ganun dito, building fortress or stronghold to protect themselves from attacking enemy. Noong mga unang siglo ng digmaan laban sa mga tribo at kaharian, pinoprotektahan ng mga tao ang kanilang sarili sa pag-atake ng mga kaaway. Sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga kuta, yung Tagalog pala ng stronghold, kuta, o stronghold ay pinalilibutan nito ng mga komunidad na matataas at patibay ng pader upang pigilan ang mga atake at maprotektahan ang kanilang sarili. Ang sarili nating Intramuros, nakita niyo yan yung Port Santiago, di ba? Yan yung ginawa ng mga Pinoy noon para maprotektahan ang kailang sarili laban sa dahil natake tayo dati ng Hapon noong 1945, yung pinakalas niya. Yan. Eh, nakita ko nga si... Ang galing mo sa geography ko ba? Science lang po. Pero, although may stronghold na na-build, pero nakaya pa rin akyatin ng mga po yung natin, stronghold. Mahina yung pagkagawa. The Bible's use the word stronghold. Ito po, tandaan po natin. Tayo. To signify spiritual fortresses in people's lives, which has been built or developed in the process of time. Diba? Ang atin ng kultura na naipasa mula sa generation to generation ay nagtayo ng mga kuta o stronghold ng mga value at tradisyon na napakahirap baguhin. Nalala niyo po yung mga religious belief, di ba? Kung sino po yung mga Katoliko rito, di ba? Ako dati po Katoliko, napakahirap po, di ba? Madalas sinasabihan ng mga Katoliko na pinanganak akong Katoliko.
mamamatay akong katoliko. Tama ba yun? Stronghold po yun. Kasi dapat po natin malaman yung katotohanan. Yung mga Jewish, alam niyo ba sinasabi nila? If I believe in Jesus, I will no longer be a Jewish. Kasi, sila po, ang Panginoong si Kristo mismo, ay Jewish po, di ba? Nung siya po sinilang. Kaya hanggang ngayon, naghihintay pa rin sila na ma-reveal sa kanila ang pagdating ng Panginoon. Di ba? Hindi nila alam, matagal na dumating ang Misaya. Mga Jewish. Ang mga Muslim naman, lagi nila sinasabi, Jesus is only a prophet. Di ba? God does not need son. Yan po yung mga religious belief nila. Amen po. Next po yan. Personal community stronghold. Medyo mabilis po ba tayo? Malinaw po naman, no? Spiritual stronghold. It can be a certain thing, idol, object, or worship. Diba? Dapat po daw, yung isa pong stronghold to, dapat po hindi tayo nakalagay po naman sa 10 commandments natin yan, although tinanggal ng mga ibang reliyon, na huwag tayo mag-worship sa gawa ng tao. Dahil stronghold po yan, yung idols, yan. Kasi sinabi mismo sa Deuteronomy 27:15, sumpain ng taong gumagawa ng larawan, inukit o inanyuan, isang karumal-dumal sa Panginoon na gawa ang mga kamay ng mga gagawa at lihim na inilagay sa isang dako. Napakaano po yan. Lalo na, di ba, alam naman natin yung ibang religion, na maraming saints, may Santo Niño, talagang binibihisan ito. Karumal-dumal pa na to. Huwag po dapat to, meron pong curse to. Kinakurse mismo, ang Panginoon mismo nagsabi niya sa Deuteronomy 27:15. Diba? Naalala ko po nung nakaraang bakasyon ko sa Pilipinas, napansin ko, binisita ko po yung kapatid ko, yung ate ko, si Ate Alice. Napansin ko, samantalang 2 years lang naman yung gap namin, pero nakita ko siya, nakatungkod na, tapos malabo yung mata. Sabi ko, ano mga sakit mo? Uric, high blood. Ang dami niyang iniinom na gamot. Sabi ko, anong nangyari sa'yo? Tapos, nilibot ko yung bahay namin sa preschool. Na-discern ko na maraming rebulto. Nandun na yung Black Nazarene, nandun yung Virgin Mary, at may mga, ano pa siya, yung mga Buddha ng mga Chinese. Sabi ko, pinagalo-halo niya yun. Tapos nilagay niya pa sa madilim na bagay. Sabi ko, parang nagkaroon ako ng ano, kasi na-discern ko na mayroong bad spirit doon sa bahay. Sabi ko, palagay ko, ito yung pinagkukuhanan ng mga nararamdaman niya. Sakit. Ang unang yung akong ginawa, ate, pinatanggap ko siya. Yung, ang mabilis lang naman yung Romans 6:23 na pinaliwanag na lagi dito pag pinatatanggap kayo. Tapos, after doon, pinag-pray ko siya. After nung prayer niya po, napakaganda po yung ano niya. Sabi niya, gumaan yung pakiramdam niya. Tapos, parang merong umalis na spirit sa katawan niya. Sabi ko, praise God. Pero, eto yung i-reveal ko sa iyo sa araw to. Kaya lang, ayokong ano yung pananampalataya mo, pero yung mga nakikita kong image na yan yung nagdudulot ng kasakitan mo. Ang gawin mo, ikahon mo ito, pero huwag kang gagawa ng, huwag mo siyang hawakan kasi nananahan dyan yung mga bagong spirit, yung mga spirit na nalaligaw. Diyan tumitira ngayon, sabi ko sa kanya, nailagay mo sa kahon, pero umupa ka lang ibang tao, huwag ka, kasi baka matransfer sa'yo yung spirit. Kaya after no, tapos yun din yung pagkakataon na yung ano ba, yung kuya ko, palagi silang bangayan ng bangayan. Away sila ng away. Sabi ko, yun yung cause din ng awayan mo. Hindi ka marunong, nagkakaroon ka ng galit sa puso mo, ganoon din sa kanya, kasi may nanamamagitan sa inyo. Sabi, hindi nyo lang alam. Yan ang ino. Pero ngayon, nakita ko sila na yung, kasi kinasal yung pamangkin ko, na talaga nagbeso-beso sila, nagyakapan. Talagang close sila, nag-uusap. Tapos hindi ko nang nakita rin na nakatungkod yung ate ko, naglalakad siya ng maayos. Sabi ko, glory to God, sabi ko gano'n. Samantalang nung ano talaga inaakay, niloloko ko pa nga, lola, hahawa pa kita gano'n. Tapos, ngayon nakita ko siya, yung maayos yung paglakad niya. Sabi ko,
Glory to God. Kasi, iba talaga yung ano, kinapitan na kasi ng ibang stronghold yung ano niya, yung katawan niya. Amen po ba tayo dyan? Amen. Ay, hindi, dyan pa rin kuya. Kasi ito pa, a place, especially where justice took place, with blood shedding, but this can be dealt by invoking the blood of Jesus. Dito po, pinapakita po dyan na lalo na dito sa Saudi Arabia, marami po rin itong jinn o tinatawag na bad spirit. Yung jinn sa J-I-N-N. Dito po, makikita nila sa, ano yung book nila? Yung Quran. Yung jinn po, bad spirit po yun, naglalakbay dito. Totoo po yun. Pero huwag po tayong maniwala na ibang ano yun, galaw ng kalaban yun. Kasi doon sa Riyadh, ako mismo nakasaksi nun, namatay yung isang kuya inatake sa puso. Tapos, nakita ko mismo, nangitim siya. Tapos, iba yung amoy ng kwarto niya, siguro mga 3 to 4 days na siya namatay. Tapos, kwento ko doon sa ano, sabi ko may nakita akong, although hindi physical na ano, smoke siya, pero yung amoy niya, napakabaho. May dumaan na bad spirit, ibig sabihin nun, yun po yung palatandaan na mayroong bad spirit, napakabaho niya. Yun yung ano, yun yung ano, talagang medyo nag-distance ako kasi hindi pa naman ako talaga gano'n ka ano. Naikwento ko doon sa mismong landlord, tapos lahat din pala ng mga ano niya, pinapaupahan niya. Naramdaman niyo at naamoy, kaya nag-ali siya doon sa ano, sa bahay. Yan. Pero napakaganda po, sabi ka noon, but this can be dealt by invoking the blood of Jesus. Kailangan po natin tawagin ng blood of Jesus. Mapapaalis natin to by the blood of Jesus out of bad spirit. So, napakahalaga nito, di ba? The next, the quiet deal with the person belief system because the required decision and repentance of a person concerned. Another way to deal of personal stronghold is through persistent prayer like prayer of agreement for that person concerned. Kagaya ng, di ba, yung mga Katoliko, yung misis ko ganun pa rin na napakahirap, although pinatanggap ko na siya, pero ganun pa rin kasi wala ako sa Pilipinas. Lagi siyang ano, yung pagka pinupuna ko siya, dapat hindi ka nagsisimba dyan sa malaking bato. Kasi we are the church, kahit anong paliwanag ko sa kanya, kasi nandun pa rin yung stronghold. Ang sasabihin sa akin, respeto na lang. Kulang na lang sabihin ko sa kanya, ano bang respeto? Alam mo ba ang impyerno, napakainit, kaya mo ba pumunta doon? Diba? Dapat malaman nila yung katotohanan. Pero dito, sinabi rito sa salita ng Panginoon, another way to deal a personal stronghold is through persistent prayer. Dapat po daw, lagi natin, ipag-pray sila. Persistent prayer po ang gagawin natin. Like a prayer of agreement for that person concerned. Lalo na yung mga mahal natin sa buhay. Patuloy natin silang ipag-pray para madala natin sila sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Then, most strongholds are demon influence, whether intellectual stronghold, emotional stronghold, and physical stronghold, through demonic deception. People are made to believe that it is but normal to have the kinds of thinking or feeling. Sabi dito, yung nag-umpisa po ako sa gawain, yung nagrema po sa akin, napakahalaga po yung sa Luke 10:19. Sabi nga dito, sabi mismo ng Panginoong Jesus, tignan nyo, binigyan ko kayo ng autoridad na tapakan ang mga ahas at mga alakdan. At sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, ay walang makakapanakit sa inyo. Diba? Binigyan niya tayo ng authority to trample the snake, to cast out demon. Diba? Walang makakapanakit sa atin. Yun po yung binigay ng authority ng Panginoong Jesus. Dapat po natin itong paniwalaan. By faith, magagawa natin to in the name of Jesus. Amen po ba? Amen. Alam niyo po, yung ministry ng Panginoong Jesus dito, hindi lang pala paghahayo. Kung babasahin niyo po yung from Matthew, Mark, Luke, and John, ang ginawa ng ministry ng Panginoon dito, una, ano ba yung ginawa niya? Di ba? Una, tinuruan niya yung mga disciple niya mag-pray. Ang pangalawa niyang ginagawa, nag-heal siya ng sick, ng mga sakit, nagka-cast out ng demon, and preaching yung magano ng gospel. Which sinishare pala para sa atin, sa bawat isa sa atin, na gano'n ang gagawin natin. Huwag po tayong matakot, mag-lay hands
ng tao. Believe, ito po yung pinakaano po, maniwala po tayo. By faith, magagawa po natin ito. In the name of Jesus, huwag po natin wala tayong tatawagin ibang pangalan. Napaka-power po. By the blood of Jesus, in the name of Jesus, magagawa po natin to. Amen po ba? Amen. Napakahirap po, di ba? Kasi bawat isa, sabi dito sa it is normal, it's a demonic deception, sabi sa dulo, people are made to believe that it is normal. Wala kayo napapansin, yung mga drug addict, patuloy sila nag-iinom ng droga, kasi na yun, ang stronghold na kasi sa kanila yun eh. Iinom sila ng bawal na gamot, pero parang lang, normal na lang sa kanila, sabi nga, it is normal. Diba? Kaya yung mga drug addict, kapag wala nang makuwang pambili, anong ginagawa? Nagnanakaw. Diba? Normal na sa kanila eh. Kaso yung pagnanakaw ba, normal na to? Normal na sa kanila. Tapos yung mga nakikinig ng secular music, alam niyo po, iwasan po natin secular music. Kasi direkta po, nakita niyo po sa scripture kanina, pinabinasa natin, na sa ear pala, sa thought natin, pumapasok yung mga demonic sa isipan natin. Kasi yung direkta yon, lalo na yung mga naggagamit ng mga earphone, direkta siya, pumapasok siya. Dapat mga praise and worship yung pinakikita natin. Ewan po ba? Bigyan nyo lang yung Earphone mo, ibigay mo na sa akin. Yung mga ano naman, di ba? Yung mga nagsusugal. Meron pa ba nagsusugal dito? Saan mo? Hindi po yata. Diba? Yung mga nagsusugal, wala kayong napapansin. Hindi na po ako nasusugal, pustahan pa tayo. Wala kayong napapansin sa mga nagsusugal. Habang yung una, pananalunin tayo. Pangalawa, mananalo ka na naman. Pangatlo, panay talo na yan, sunod-sunod. Hanggang wala ka naman mapadala ng sa misis mo. Ultimo yung sweldo mo, nakasanla na eh. Diba, naka-ATM na sa iba. Iwasan po natin to. Stronghold din po yan. Ano ba yung mga stronghold? Sigarilyo, number 1 yan. Sana naway, wala pa naninigarilyo na nandito. Tanggalin po natin yan. Kasi yung number 1 na nangyari po sa hipag ko, namatay po sa cancer, pero hindi po siya yung nanigarilyo. Second hand. Tagaitip lang ng Yung nasa paligid lang siya. Pero ba yung ginagawa ng kung gusto nyo palang, yung talaga naninigarilyo, pumasok na lang kayo doon sa kwarto nyo o kaya sa banyo. Huwag na kayo magdamay. Diba? Napakahirap po. Yung mga nanlalaki at ng babae. Yan. Dapat yung mga nanlalaki, tigilan nyo na yan. Kasi, Naglalaki talaga. babae. Yung babae at yung hindi asawa mo. Dapat daw pala, nakakasira na raw ng pamilya. Dapat, pay-level lang natin. Kasi, tapos na sa akin. Tapos sa akin pa yun, para sa akin. Nag-ignorance na. Tapos yung mga, yung lalaki sa lalaki. Pinanganak po tayo. Di ba nung baby pa tayo, hindi naman tayo pinanganak na damo na. Yung lalaki, pag umiyak ka, iba yung kuha mo. Si Patrick. Dapat daw, spirit pala to, stronghold din to. Amen. Dapat po, bisa nga natanong ko to eh, bakit pa dumadami yung diba? Na-question nyo na yan. Bakit nga dumadami? Hindi naman sila nanganganak. Parang kangkong. Masagot ka kayo rin niya. Nasa puti lang kasi. Sabi ka nung dito, minsan sinasabi, normal lang yan, normal lang. Normal lang yan. Kasi yan ang sabi ko na normal lang, pero hindi po normal. Sa mga hindi pa. Stronghold po to. Pero naway dapat malaman natin yung katotohanan. Sabi po sa John 8:31, 32, the truth will set you free. Yan po yung life verse ko. Na kailangan natin na malaman yung katotohanan. Sa Biblia lang po ang dapat na katotohanan.
Dapat po, ayun yung paniwalaan natin. Kung alam nyo po, pagtagumpayan nyo na yung mga stronghold na to, gagamitin kayo mightily ng ating Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Yun yung pinaka-ano noon, yung pinaka-promise niya, umaya, ibibigay ko sa inyo yung pinaka-magandang promise ng Panginoon sa bawat isa. Next, kuya. Personal community stronghold. Sabi dito, stronghold are either argument or imagination working against the truth, high things or pretenses that exalt itself against the truth and knowledge of God. Kaya pala yun, ano? Wala kayo napapansin yung mga mag-asawa, mag-aaway. Diba? Hindi ka naman naglaba, sabi gano'n sa babae. Hindi ka na naman nag-igib. Nag-aaway sila. Eh, kapaplansya ko lang eh. Yun pala yung ano, yung tumitrigger sa kanila, yung argument. Yung argument. Kaya nangyayari, nag-iwalay. sa likod. Magkaiwalay na kami. Yan. Dapat po, yun yung ano nun. Dapat po, alamin natin kung ano yung reason. Diba? Ano yung reason? Kasi hindi natin alam na andyan pala si Satanas na nag-aano sa atin, sa isip natin. O minsan meron tayong kasama na kaibigan natin na Satanas. Nag-udyok. Bad influence pala. Wala yan mo yan, sama ka sa akin. Ayun pala yun. Balay mo yan, babae lang yun sa yan. Diba? Minsan ang ano pala noon, meron nag-udyok. Yan ang mag Mga argumento o imahinasyon na gumagawa laban sa katotohanan. Tataas na palagay na bagay o pagkukunwari o nagmamataas sa sariling laban sa katotohanan o sa kalaman ng Diyos. Kung babasahin uli natin yung sa Genesis, di ba? Alam niyo po nung tinukso, nagsidisita na si Eva at Adan, di ba? Si Eva muna ang tinukso niya, di ba? Unang-unang sabi ng Panginoon kay Adan, lahat yan ay pwede mong kainin. Yung mga prutas na yan. Pero liban lang dito sinabi dito, na the tree of knowledge of good and evil, huwag mo yung kakainin. Napakalinaw po yung ng Panginoon sa kanila. Pero sabi po sa Genesis 3:6, kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa palingin, na dapat nasahin upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito. At binigyan din niya ang kanyang asawa, nakasama niya siya ay kumain. Diba? Sabi nga dito, na hindi lahat ng magaganda ay nakakaakit. Parang ipinapaano dyan. Diba? Sabi nga, nakakalukod palingin na dapat nasahin. Diba? Minsan yung mga kalalakihan, pag nakita na. Yan na nagsisimula yun. Parang umubara na. Siguro, gano'n din ba kayo kumubaya? Pero din gusto maganda may lawin. Uy, ang pogi-pogi ni Kuya ba? Wow. Pinagdanan. Dapat, ano po, yun yung sa isipan natin. Yun pala yun. Yan. Kaya minsan, nagpapataas naman si lalaki dahil sinasabi yung pogi-pogi. Proud. Yun ay nag-i-start yung stronghold, yung pride yun. Proud na pride siya. Ayun po. Next, kuya. Demolishing stronghold. Paano ba lang matatanggal natin to? Okay, kuya? Para malaman na natin. Sabi rito sa 2 Corinthians 10:4-5, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down stronghold, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Kagaya ng opening ko kanina, na meron tayong battle na hindi natin kailangan ng bombs, rifle, suntok, hindi natin kailangan. Kasi spiritual battle to. Na kung i-ano natin, i-reveal ko na sa iyo, ang number 1 natin ay panalangin. Yan ang ano natin. Panalangin,
yung ginagawa nating praise and worship. At ang pinakamahalaga ay the truth, the Word of God. Ito po, ganun lang po yung kaano nito. Matatanggal po natin ang natin. Sabi dito, the arguments are the philosophies, reasoning, and scheme of the world. Ang mga argumento daw ay mga filosofiya o pangatwiran at mga pakala ng mundo. Minsan sinasabi na, napaka-worthless ko. Eh, magiging worthless ka nga, di ba? Sinasabi mo sa sarili mo, dinideclare mo, di ba? Sabi mo, hindi ako lovable. Eh, wala akong magkakaibig sa'yo. Sabi mo yan, di ba? I am loser. Eh, hindi ka mananalo niya, lagi kang loser. Sinideclare mo, di ba? Kaya, minsan sinasabi nga, di ba, ni Ate Marvin, ang ganda-ganda ko. Dapat ganun pala talaga. Amen po. Ang sexy ko. Ganun pala tayo lagi. Kasi, yun yung yung maano sa isip natin. Amen. You are what you think. Yeah. Amen. The high things or pretension high to do with anything proud, man-centered, and self-confident ones. Yan, ang matataas na bagay o pagpapagap ay mga kinalaman sa anumang mapagmataas, nakasentro sa tao at may tiwala sa sarili sa nag-iisip. Ito yung nag-uumpisa na yung pride mo kasi tinataas mo na yung sarili mo. Amen po? Okay, Kuya Alex. Sabi nga, yun yung siguro alam niyo naman yung baluti ng ating katotohanan, di ba? The Christian wearing his spiritual armor and bearing his spiritual weapon set out to conquer the world for Christ. Yan yung gagawin natin. There's the fortress of human reasoning reinforced with many subtle arguments and the pretense of logic. There's the castle of passion with flaming battlement defended by lust, pleasure, and greed. And there is the pinnacle of pride in which the human heart sit enthroned and revels in the thought of its own excellence and sufficiency. Narito yung larawan, ang mga Kristiyano na nakasuot sa kanyang spiritual na baluti at nagdadala ng kanyang spiritual na sandata ay naghahangad ng lupigin ang mundo para kay Kristo. Ngunit sa lalong madaling panahon ay nakahanap din yung kaaway, di ba? Yung kaaway kasi talagang kung meron kang sandata, meron din sila. Sila yung talaga. Kaya dapat mag-ano tayo sa word of truth, which is the Bible. Diba, naalala niyo yung tinukso ang Panginoon nung nag-fasting siya ng 40 days. Pero ang iyada niya, hindi lang sa salita, no? Hindi lang sa tinapay. Buhay ng tao. Hindi sa salita. Ganun dapat tayo. Dapat i-ano natin yun sa ating, lalo itong mga verses na ito, galing sa Bible, na kaya natin mag-cast out ng demon sa sarili natin, maano natin, na hindi lang para sa inyo yung mensahe ito, para rin sa nakatayo sa inyo. Amen po. Amen. Next kuya. Yan. How can we conquer others when we cannot pull down stronghold within us? Ayun, kasasabi ko lang, di ba? Parang ano yan yung paghahayo, di ba? O kaya nagsabi ka, kuya, tama na ngayong inom. Mamaya ikaw umiinom din. Anong papagsabihan yung isang tao? Tama na yan, yung paninigarilyo mo, tapos mamaya nasa sulo ka, naninigarilyo ka. Diba? May kantayan pa. May Dapat kantayan meron pa. tayo. Paano na yung pambababae mo? Sabi niya, hindi naman ako babae, nalalaki. Pero, di ba, paano masasabihan yung isang tao? Eh, ikaw pasaway ka rin. Amen. Kaya pala pa. Coming from you. Dapat, hindi. Dapat tagumpayan mo na. Dapat yan natin. Na maging, alam niyo po, na naniniwala ako sa araw na to, lahat kayo, ay, kayo yung gagamitin ng Panginoon na magbibigay halimbawa sa mga nakakalit. Baka kasi Amen po. na ano po. Yan yung ano yun natin po sa bawat isa sa atin. Napakahalaga po. Yung magdala lang kayo dito ng mga napakapalad ang Panginoon. Yung baga, napakapalad nyo na nalalaman yung katotohanan. Amen. Po.
Ngunit siyempre, bilang mga Kristiyano nakasuot ng buong baluti ng Diyos at nananakop sa mga tao para kay Kristo, dapat natin harapin ang katotohanan. May mga kuta pa rin ang kalaban sa loob natin. Sa tuwing iniisip natin na mas alam natin kaysa sa mga turong narinig natin ay isang baluarte ng pagmamataas. Amen. Minsan sinasabihan na kayo ni Pastor, ay alam ko na yung Pastor, nabasa ko na yan. Huwag tayong gano'n. Kailangan natin, kung although na ano kayo, pwede mo naman i-review din si Pastor kung may mali siyang sinabi. Pero dapat, nasabi, yun yung pinapaliwanag ni Pastor sa inyo, o kaya yung mga elder natin, na dapat, salita ito ng Panginoon, hindi ito lumuluma, hindi ito napupuwa. Amen po. Amen. Next po. We can also face demonic strongholds in our lives, in our families, and even the church. Yan po yung dapat nating, hindi lang po dapat para sa ating sarili, yan rin natin, ibahagi natin din sa ating pamilya at sa church. Amen. Anyone who can fight addiction, struggle with pride, or had play to youthful lust, yan. No, alam ko, mga kabataan pa kayo, medyo ano pa. Pero dapat, paglabanan natin. Paglabanan natin. Baka pa pinagdaanan ko na yun ng kapatid. Bata pa yung katabahan. Bata pa rin ako, malagising. But nothing is too strong with the weapons of truth. By wall, every wall will fall by the power of God. Lahat yan ay susurrender. Salita ng Panginoon naman. Amen. Be a stronghold of truth by humility and submitting to God, dedicated authority over your life, and you will strongholds crumble down before you and have a listening ear and obedient heart. Amen. Naalala niyo po yung, iba kagaya ng sinabi ko sa iyo, yung total ng pagtaas ng kamay habang nagpe-praise and worship tayo. Yun po yung total surrender sa Panginoon. Na gusto yung katagpuin ng Panginoon. Alam niyo po, talagang tuwang-tuwa ako nung yung nagkaroon ako ng vision na nag-explain ako. Kala ko totoo talagang pinarinig niya sa akin yung salita niya. Sabi ko, ano ba yung boses? Kung tatanungin niyo ano ba yung narinig mong boses? Bata ba? Matanda ba? O ganito. Matanda po yung narinig ko eh. Kaya although hindi ko alam kung tama yun, matandang boses siya na lalaki. Pero, yun po yung although vision lang yun yung pero ang napakalinaw po yung niya, clean, sabi niya, silent, and yung isa nga, na talaga linisin nalinisin natin ang ating mga puso. At magkaroon tayo ng listening ear para marinig natin kung ano man yung pinapahawatig sa atin. Siguro na i-share ko na rin sa inyo, yung nagkaroon ako, alam naman nila, na pinahiwatig sa akin ng Panginoon yung aking kamalian. Sabi niya, Kuya, ano ba, parang magtatanda ka ba o papaluin kita? Buti na lang ang kinukuha niya sa akin yung trabaho. Ilang beses na po ako nalipat-lipat ng trabaho. 3 times na po. Alam niyo po na, more than 9 years, wala akong trabaho. Palipat-lipat. Tagal kong yun yung pagpapalo niya sa akin. Paano kung ibang pagpapalo yung matanggap ko? Napakahirap. Diba? Napakahirap. Kasi yung iba nararanasan nila yung pagpapalo. Yung nawawala yung mahal na nasa buhay na Pilipinas. Sakit po. Sakit pong pagpapalo. Ang pagpapalo naramdaman ko noon, yung sakitin yung mga anak ko na operahan yung misis ko. Yun yung pagpapalo na pati yung paggigipit sa pera, naranasan ko. Kahit ano pong overtime ko, hindi sapat yung pagpapalo, yung sa akin, sa akin ng Panginoon. Kaya nung nabasa ko yung The Truth Will Set You Free ng John, habang binemeditate ko yun sa aking daily devotion, which is, tama yung ginagawa mo, Kuya, na daily devotion ka. Doon yung makakausap ang Panginoon. Yung dating nakaraan, nag-exhort ako sa NOP, na nakausap ko ang Panginoon sa vision, sa dreams. Yung dreams po, lagi po siya nagwa-warning sa akin, nakakatulong po to, huwag niyo babaliwalain yung dreams niyo. Na-interpret po natin kasi ilang beses po nakatulong to sa disgrasya sa anak ko. Meron po siyang nangyari na
Napalaginipan ko siya na aksidente siya sa motor. Pinag-pray ko siya. Nangyari po yung ano, pero slight lang. Kasi napag-pray na natin eh. Di ba? Tapos, grabe yung mga nasa paligid niya. Sabi niya, ano lang, nauntog lang yung motor ko. Pero binayaran ako nung nasira ng motor ko. Napakalaga po yung, yung warning po sa panaginip. Pinapakita mismo sa atin. Yung panganay ko po, sabi ko, huwag ka pupunta sa madidilim na lugar. Dahil sa call center siya. Kasi pinakita sa akin ng Panginoon mismo, sa dreams mismo, na yung panganay ko, gano'n ang mangyayari, na merong mangyayari. Na-hold up po siya. Yung ATM niya, inakbaya siya ng dalawang babae. Babae ka talaga. O, kung babae kasi yung anak ko, Akala ko panganay. babae. Sa call center siya, umuwi siya ng madaling araw. Yung babae na yung hold up, pero inakap siya ganyan. Tapos, yung ATM niya, dinala siya sa mag-withdraw. Buti 8,000 lang yung pera. Tapos buti natago niya sa panty niya yung cellphone niya. Nakatawag pa siya sa misis ko. Nakapag-ugal pa siya, nakauwi. Napakahalaga po yung nakausapin natin ng Panginoon, huwag po natin nakakausap po natin ng Panginoon. Through prayer, number 1, sabi ko na hindi lang po one way to, kundi two-way. Pray kayo, pakinggan mo siya. Diba? Pangalawa, vision, which is nangyari sa akin kagabi. 2 times na po nangyari po sa akin. Na may binibigay, may revelation sa atin ng Panginoon. Pangalawa, yung sa dreams, yung sa Bible, yung daily devotion. Napakalaga. Pati meron pa po yung inner voice niya. Tayo po bilang tumanggap na bilang anak ng Panginoon, sabi nga si John 1:12, na kapag inano mo na naniniwala ka, ikaw ay isa niya ng anak. We are the children of God. Sabi po sa John 12 yan. Na once tinanggap mo ng Panginoon as your Lord and Savior, na sana nandahan sa atin ang banal na Espiritu. Wala kayong napapansin. Kala nyo conscience yung nag-uusap sa inyo. Hindi po, Holy Spirit po yun. Na biglang merong ng inner voice na umano sa katawan mo. Inner voice po yun. Amen po? Next, ito po yung napakagandang na verse, Romans 12:2. Bringing every thought captive to the obedience of Christ. Yan. And do not be conformed to His word, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Kung tatalogin ko po, huwag niyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip. Samahin po natin lagi. Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Diba? Dapat po umayon tayo sa kalooban ng Panginoon. Yan. Yung mind lang natin po na ang minsan yung last natin. Yan yung po yung tinatalo po tayo ng ating flesh. Bisa nga, kala ko nga, si Aga mo lang ako eh, di ba? Parang gano'n. Kasi, kahit, yung pala, Aga na mo. Kasi habang, pag naniligaw ako, sinasagot kagad ako eh. Stronghold pala yun. May nag-aano pala. Ayun. Kaya pala. Madaanan nga natin yung libo na. Sabi nga dito, how can we bring every thought captive to obedience of Christ? Through the word of truth, yan sinabi in the Bible. Yes, very easy to say, but we need to have a hearing ear and a humble heart. Dapat meron tayong, nakikinig po tayo yung yung humble heart natin. Amen. Lalo na yung mga salita ng Diyos, na wag lang pumasok sa kanang tenga at lalabas sa kaliwa. Iiwan natin sa ating mga puso ito. The truth of God's word could break every stronghold in your life. Amen. If you are humble and obedient to the word of truth that you hear only when can demonic stronghold collapse and the reign of truth takes place in your life. Amen. Amen po. Maaaring basagin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ang bawat buog o stronghold ng iyong buhay kung ikaw ay magpapakumbaba at masunurin sa salita ng katotohanan ng iyong maririnig. Sa kalabang maaaring gumuho ang isang puta o stronghold ng demonyo at ang paghahari ng katotohanan ay magaganap sa iyong buhay. Amen po.
naalala ko po yung ano, yung parang kwento po ng isang pastor po. Nagkaano siya, meron kasi problema yung isang lalaki. Ang tawag doon, ate, yung sinabi mo, parang ano sila, ka-counsel yan. Sabi ganun, Pastor, I am depressed. Ha? Yung unang tanong ng pastor, bakit ka na-depressed? Diba? Yun yung unang inanong, bakit ka na-depressed? Dapat alamin natin. Kasi po, wala akong trabaho eh. Natanggal po ako sa trabaho. Siyempre, merong ano doon. Kung baka umaano sa iyo yung thoughts, yung behavior, pati yung emotion, nagkakaroon ng correlation yan eh. Bakit ka na walang trabaho? Kasi po, pangatlong beses ko na po ito nawawala ng trabaho. Bakit pangatlong beses na yan? Kasi po, naiingit po ako doon sa mga Saudi. Chay lang sila ng chay, tapos ako, ginaya ko sila, mag-chay din ako. Kaya pala, 3 beses na siya natatanggal. Meron pala siyang laziness sa katawan, di ba? Which is, mo yung correlation ng behavior, thoughts, and emotion. Kumbaga, yung behavior niya, yung laziness, di ba? Yung thoughts niya, yung jealousy niya, doon sa narinig niya, na nakita niya yung mga Saudi na tamad, nag-chay lang, ginaya niya. Yung feelings niya na depressed siya, nagkaroon siya ng depressed kasi wala na siyang trabaho, wala siyang makakain. Di ba? Madi-depressed ka nga. Yun pala yun. Kaya yung kaninang verse natin, yung natin, yung spiritual stronghold natin, nasa isipan po. Naalala ko rin yung sa Bible din po, yung naalala niyo po si Jesus Christ, yung bago siya ipako sa krus, kinuha na siya ng mga sundalo, ng mga kawal, di ba? Na bago siya ipagkano ni Judas, mismo sinabi niya kay Peter niya naman sinabi. Sabi sa Mark 14:30, kaya't sinasabi ko sa kanya, ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, na ngayon, na gabing ring ito, bago tumilaok ang manok, ang makalawa, itatatwa mo ako ng 3 ulit. Sinabi mismo yun ni Jesus kay Peter. Ano sagot ni Peter? Sabi niya, Mark 14:31. Ngunit sinasabi niya, nang may diin, talagang dinidiin niya. No, Lord, no. Sabi niya, kung kinakailangan mamatay ako ng kasama mo, hindi kita ipagkakailan. Mismo galing kay Peter yan. No, Lord, hindi mangyayari yan. Hindi yan mangyayari. Pero nung kinukuha na yung si Jesus ng mga kawal para itako sa krus ng Kalbaryo, biglang nakita si Peter nung babae. Kasama siya. Siya yung kasama ni Jesus na tagantang sa Reno. Ano mong ginawa ni Peter? Hindi ko kilala yan. Di ba? Wala akong kilala ni Jesus. Diba? Pero sabi sa Mark 14:72, at kagad sa ikalawang pagkakataon ay tumilawak ang manok at naalala ni Peter ang sinabi ni Jesus sa kanya, bago tumilawak ang manok ng makalawa, ay pagkakaila mo ako ng 3 ulit. Biglang nalumo si Peter at magulgul. Diba? Diba merong direct correlation yung between behavior, thought, and feeling. Yung behavior niya, yung betrayal sa ating Panginoon. Yung isip niya, biglang naalala niya yung sinabi ng Panginoon at nangyari ito. Yung feelings niya talagang, bakit ko ginawa yun? Humagulgul siya talagang nagmaakaawa siya sa Panginoon Jesus. Talaga yung sa isip natin, doon gumagawa yung kalaban. Amen po? Bago po tayong matapos, sige kuya, iyan mo. Next pa kuya. Meron pong ipagkakaloob sa inyo si Pastor ng mga gifts, ipag-prepare po natin ito. Kaya ipabudbud mo. Ito yung babasahin niyo po ito. Itong spiritual gifts na to, napag-pray na namin ito sa bawat isa. Pastor, manang games, di ba? Bakit 9. Yan yung 9 spiritual gifts na gagamitin natin sa paglago ng iglesia. Effective yan.
Yan. Effective 2 po, nangyari na po natin. Kuya, huwag mo banggain yung vlog. Itong spiritual gifts na to, Babalik ako. actually, nung tinanggap nyo ang Panginoong Jesus as our Lord and Savior, tinanggap nyo na po yung Holy Spirit. Kaya lang po, hindi lang natin ina-activate. Hindi po natin ina-activate yung gifts niya. Ang gagawin lang natin, di ba nga sabi gano'n, i-desire natin kung ano yung nandyan. I-desire po natin. Ako yung Yung sa akin hanggang ngayon nasa wallet ko pa. After 3 years. Nag-manifest na, Pastor. Praise God. Very powerful. Lagay nyo lang sa wallet. Inaanyahan ko po kayong tumayo. Ipagpipray namin kayo. Pasa na. The Holy Spirit. Ipasa na lang, mag-point tayo lahat. Yung prayer na to, Mga mo naman paprito. Lamig mo ate. i-desire po natin sa ating mga isip, yung gifts ng Panginoon, ay taas po natin ang ating mga kamay. Tayo po ay sumasamba sa Diyos na gumawa ng langit at lupa. Huwag po natin tong anuhin. Tayo po ay naninilbihan. Tayo po dapat ay masyadong proud sa ating sarili na tinanggap natin siya as our Lord and Savior. Na lahat ng nabasa nyo, i-desire nyo po kung ano po yung ano nyo, na i-declare nyo na gagamitin ako Panginoon na mightily sa ubasan niya sa kanyang Kristo. Na ang mga spiritual gift na to, ito'y magpapalago ng aking pananampalataya sa kanya, na ang pinaninilbihan natin ay Diyos na buhay, na Diyos na gumawa, na lumikha sa akin, lumikha sa inyo, lumikha sa aking mga anak, lumikha sa aking tatay at nanay, na lumikha sa universe. Yan po yung sinasamba natin, na dapat po tayong maniwala, na tanggalin natin kung meron man tayong stronghold sa katawan, kung meron man tayong stronghold sa mga idol, yung mga image. God is spirit. We have to worship Him in spirit and in truth. Dapat po yan ang maniwalaan natin. Itaas po natin ating mga kamay, tayo po yung manalangin sa bawat isa. Na-desire natin yung mga gifts. Lahat po ng spiritual gifts dyan, the word of wisdom, the word of knowledge, discerning of spirit, gift of faith, gift of healing, working of miracles, diverse tongue, interpretation of tongue, and prophecy. Yan po ay nasa inyo na lahat. Kaya lang po, yung hinahawakan nyo po, i-activate natin. Yan po yung magiging spiritual gifts na ikalago-lalago ng ating sambahan. At kung kayo ay, dati po ay, kung nandito po ay 20, magiging 40, magiging 60, magiging 100, magiging libo tayo dito sa church na to. Yan po yung i-declare natin dahil po sa spiritual gifts, hindi pa tayo manahan sa ating sarili pag-iisip ng our Lord. Meron tayong powers. Yan po ay binigay na sa atin. We can trample the snake, we can cast out demon, we can preach the gospel. Yan po yung paniwalaan natin. Yung keyword po ay believe. Yan po ang ating faith na ang Panginoon natin ay mapagpatawad, mapagmahal, powerful. Yan po ang yung gift na binibigay niya sa atin
ay libre po yan. Libreng handog na ibibigay niya sa atin. Yung ating salvation para makarating sa langit ay libre pong kaloob niya to para sa atin. Kailangan lang po natin ay sumunod sa Kanya. Mahal na mahal ka niya, kuya, ate, mahal na mahal ka niya. Kailangan lang mahalin mo rin siya. Kailangan natin malaman yung katotohanan na ating sinasamba, ang ating dinadakila ay hindi basta-basta Diyos, hindi basta Diyos na ginawa lang ng tao. Diyos na makapangyarihan na gumawa ng langit at lupa, siya rin ang magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. There is a power in the name of Jesus, Father God in heaven. We praise you, we honor you, we glorify your name, Father God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng kabutihan mo para sa amin, Panginoon, Lord God. Lord, ipuin mo ang bawat isa nandito, Panginoon, Lord God, na iparamdam mo sa kanila ang iyong kapangyarihan, Lord God. Holy Spirit, manguna ka sa bawat isa sa amin, Panginoon. Katagpuin mo ang bawat kuya at ate nandito, Panginoon, Lord God. Gamitin mo sila, mighty na, Lord God, sa iyong upasan, Lord God. Magbigay mo yung authority na nanggagaling sa iyo, Panginoon, yung power na nanggagaling sa iyo, Panginoon, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Pour out your right spirit on you, the word of wisdom, receive the word of wisdom, receive the word of knowledge, receive the discerning of the spirit, receive the gift of faith, receive the gift of healing, receive the working of miracles, receive the diverse tongue, receive the interpretation of tongue, receive the prophecy in the name of Jesus, in the name of Jesus. I release healing from the crown of your head to the sole of your feet. You are healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. From the crown of your head to the sole of your feet. Be healed in the mighty name of Jesus. Kung sino man yung may kasakitan sa inyong mahal sa buhay, I release healing in the name of Jesus. Sabihin nyo lang yung pangalan, ay gagaling na siya. Sabihin mo kung sino na may nararamdaman. Be healed in the mighty name of Jesus. Be healed in the mighty name of Jesus. Receive the gift of thanks in Jesus' mighty name. Yara babaya, hayara. Say hallelujah, bayara baba. Yara babaya na nagumba, yara na nagumba. Say hallelujah. Open your mouth, say hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Receive the gift of thanks, yara baba, yara baba. Say hallelujah, bara baba, yara. Ila lumba, yara baba, yara lumba, yara na. Ila lumba, yara lumba. Baba, yara na, ila lumba, yara lumba, yara na. Say hallelujah, yara baba. Say hallelujah, yara baba. Yara baba, yara na. Yes, Lord, hallelujah, Panginoon. Salamat sa Diyos. Maraming Espiritu. Salamat sa lahat ng mga pagka-give na ito mo sa bawat isa, Panginoon. Yes, Holy Spirit, manifest in our life, Lord. How you work in our life, kung paano ka pumili sa buhay ng bawat isa, Panginoon. O dakilang Diyos, sa paano ka namin kinatap sa buhay namin, Panginoon. Kumilos ka sa buhay ng bawat isa. Panginoon, it's about time na ang bawat kapatid ay kumilos at tumagal sa iyo, Panginoon. Gamitin ang kapangyarihan at ang mga regalo ito na nagmula sa iyo, Panginoon. Which is not material, but it's spiritual, O Lord.